Magandang araw po mga ka-skippers. Ito po si Skipper TV na muling nag-aanyaya sa inyo sa bagong episode na inyong masusubaybayan at sigurado ko pong ito ay inyong magugustuhan sapagkat ito po yung mga swak na puppies para sa mga bagong graduates natin ngayong school year 2023-2024. So, tara na! Samahan niyo. Katulad nga po na sinabi ko sa inyo, narito ang ating pasimula. Matutunghayan ninyo itong ating tuta na kasalukuyang kumakain, nanginginain po ng dog food. Opo, at ang dog food niya ay pedigree puppy. Okay, so iyan po ay isang Pomeranian 3 months old na puppy. Male po yan. Mapapansin niyo siya po ay puti at hindi siya ganun kalago yung balahibo na. Kasi po siyempre once po ang mga puppies ay dumating sa age na 3 months onwards, more or less hanggang 6 to 8 months, ay nagsished po yung kanilang coat. Kaya po nawawala yung kanilang tinatawag na puppy coat at tapos lalabas na yung kanilang adult coat na mas maganda. Opo. So mapapansin nyo parang higad na nalalagas ang balahibo nitong puppy natin ito. Pero that doesn't mean na ito po ay talagang totally pangit. Yan po ay makaka-recover. Guaranteed po yan. Makaka-recover siya up to ganyan ang stage niya, more or less hanggang 4, 5, 6, 8 up to 7 to 8 months. Tapos sabi nga po sa inyo, lalabas na yung adult coat niya, which is talagang maganda. Ano po? At puting-puti po yan. Yan po ay isang mabait na puppy. Maliit lang din po yan. Teacup. Teacup na Pomeranian puppy. At ayan po, napaka-healthy po. At kasalukuyang nanginginain. At mapapansin ninyo sa mga susunod po na kabanata dito, mapifeature yung mga differences ng mga kanyang mga kasama na puppies dito sa ating content sa araw na ito. At sana po ay magustuhan ninyo at tangkilikin po ang aking YouTube channel, which is Skipper TV. At ako po ay palaging nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay at sumusuporta at nawa po madagdagan pa yung aking mga supporters, mga subscribers, followers, hindi lamang po yung mga nag-review o nanonood, hindi madagdagan po lalo yung aking subscribers. Ito po ay isang suporta niyo po sa akin upang madagdagan po ang aking mga followers at sa gayon ay makapagbahagi pa po ako ng mas marami pang mga video sa inyo, especially po tungkol sa mga pets, nagagandahang pets ng mga puppies. Katunayan po ay first time ko sa Pomeranian. Hindi ko po ito alaga, ito po ay pasabay lamang. Nakita ko po na mabait din po pala sila, para din silang poodle. Ang difference nga lang ay nagsished sila talaga. Unlike sa poodle na mag-shed man ay very minimal, kaya sila po ay tinaguriang mga hypoallergenic puppies or dogs in general. Ito pong mga Pomeranian ay grabe po mag-shed yan. Pero siyempre, ganun po talaga kanya-kanyang characteristics na. And this time po ay matutunghayan ninyo, makikita ninyo ang difference, ang height difference nila o size difference nila ng Shih Tzu. Yung Shih Tzu po ay 2.5 months old. Siya po ay male din, pareho silang male. Maliit lang din po yung Shih Tzu na yan. Pero mapapansin nyo, mas maliit pang dihamak yung Pomeranian puppy. Ayan po, no? So talagang paliitan po ang labanan dito. At ngayon, tingnan nyo po kung anong talagang totoong naka-amaze sa akin. Ito ay very surprising po. Sa totoo lang, nakakagulat po itong mga nakita ko ngayon. Kasi po, ako po ay totoong na-amaze kasi marami pa rin ako mga hindi naunawaan sa mga puppies. Ayan, tingnan nyo po kung gaano kaliit po yan. Yan po ay dark choco, no? Male puppy rin po yan na
napakaliit. Opo. At syempre, hindi lang po yan. Wait, there's more. Ayan. Ito pa yung isa. Dark choco rin, pero mas light ang color niya. O siguro yung isa is dark choco. Ito ay choco. Mas maliit. Ayan, yan. Yan po yung dark choco. Ngayon, yung dark choco na yan ay mas malaki kesa dito sa maliit na to. At yun po, tinuturo ko dyan na sa sobrang liit nila, lumulusot yung kanilang paa. Opo, wala pang 1 dangkal po ang sukat niyan. Tingnan ninyo. Opo, wala pang 1 dangkal ang sukat. Ayan, silang dalawa. Yung isa pong nasa left hand ko ay mas malaki ng konti. Pero konti lang. So, binalik ko na sa loob ng box. Kasi nga po, lumulusot yung paa nila dyan sa sahig ng kanilang crib. Pero yung crib po na sa totoo lang, pino na po yung kanyang pinaka, yung gap ng mga bakal or yung pinaka-flooring yung crib na yan. Pero because of the size, napakaliit po nila. At ayan po, binabalik ko sa loob ng crib yung ating Shipu na golden brown. Opo, kulay apricot. Para makita ninyo ang difference sa size talaga. Ayan, ayan po yung si dark choco. Kita ninyo 1/4 lang siya. Ayun pa yung isa, yung choco brown. 2.5 months po yung Shipu, yung malaking yan. Yung kinuha kong dalawa na ibinalik ko sa box ay totoong mga tiny, super tiny poodle po. Talagang nakakagulat po ang sizes nila, no? Ayan po, pinagsama ko sila sa isang crib. Yung Shipu na maliit, yan po yung regular size ng mga Shipu. Maliit po yan, toy dog talaga yan. Tapos yung puti na Pomeranian ay teacup din. Opo, tawagin lang teacup. Ayun, ako nilamog na. Pero tingnan niyo gaano kaliit yung dark choco. Okay, so this time po, para makita natin talaga, ma-determine natin kung sino talaga mas malaki sa kanila, ay titimbangin natin kung sino ang mas mabigat. So unahin po natin yung medyo malaki ng konti, although maliit pa rin. Sige po, subukan natin. Kulang-kulang 1/4 kilo, mga isang guhit more or less ang kulang niya, 1/4 kilo. Sige po, subukan naman natin yung isa. Nakita ninyo kung ano yung difference nila, ano po, mas ito po ay almost 1/4 kilo. Buti po may timbangan ako available dito. Ayan po yung mas maliit. Kaya tingnan natin. Ayan o. Ayan, kita nyo. Kalahati lang siya sa 1/4 kilo. Yan po ang timbang niya. Ayan siya. So yan po. Naniniwala na kayo, no? Ako rin po ay talagang amazed sa kanila. So yan po. Salamat. This time po ay pinagsama-sama ko na sila sa crib para ma-spot natin ang difference, may compare natin talaga yung differences ng kanilang height, ng kanilang size. Although they are all considered small or toy breeds. Sabi nga po sa inyo kanina, yung pong golden brown na yon na silky coat ay Shipu, 2.5 months old. Maliit lang po yan. Tapos ito pong Pomeranian na male, white male, ayan po ay maliit lang din. Ayan po si Shipu, golden brown siya. Silky po ang coat niya at napaka hypoallergenic po niyan. Very minimal po siya kung mag-shed, matanggal ang balahibo. Yan po, available po yan. Sa magustuhan niyo po siya, pwede po kayo mag-message sa akin. Yan po ay makikita nyo, kahit bagong ligo po yan, pag medyo napahiga siya ng konti ay madaling madaling malukot yung mga balahibo niya, bumukha ng basahan, kasi yan po ang characteristic talaga ng kanyang coat po. Pero ang isa pong napaka-significant
characteristics po niya or behavior niya ay napakabait po niya. Napaka-cool. Tahimik lang po yan, sa totoo lang. Pag lumakad po yan ay nasa isang tabi lang, pupulan sa isang tabi. So yan po yung isang Pomeranian, yung white. Tapos yan po yung choco brown na toy poodle. Yan po yung pinakamaliit. Yung po isang nasa dulong yon, nasa corner, ay medyo malaki ng konti. Siya po yung nasa 1/4 ang timbang, 1/4 kilo. Tapos ito po yung Pomeranian na teacup din, na around 3 months old na ang edad. Tapos yan pong teacup na to, tawagin nila ay teacup, talaga nakaka-amaze. Ano po? Kasi totoong napakaliit. Ito po yung mga puppies natin na talagang remarkable, especially po ngayong panahon ng graduation. Maganda pong pang regalo sa ating mga estudyante na graduate, lalo na yung mga may honors or kahit hindi po wala pong honor. Ito po bilang isang token po sa kanila o motivation, diba? Kasi siyempre kahit paano po is nag-effort sila na makapag-aral mabuti, makagraduate. Congratulations po pala sa lahat ng graduates ng 2024. Opo, nawa po ay ituloy ninyo ang inyong pag-aaral. Yan ang susi sa inyong pag-unlad, pagtatagumpay sa darating na panahon. Opo, at mabalik po tayo dito sa ating mga cute na mga alaga. Yan po lahat ay napakaganda, napakabait. Yan po nasa dulo nyo, yung dark choco. Okay, yun po pala ay may bumili na po nun. Hindi na po siya available. Ang available na lang po ay yung Shih Tzu at saka yung Pomeranian na white. At yung isang choco brown na pinakamaliit na poodle ay ikikip ko po yun. Hindi na po siya for sale. Gagawin ko po siyang breeder. Yan, siyempre. Opo, bihirang-bihira po tayo makakuha ng ganyan. Kaya kailangan natin yung stock, no? Opo. So, sa mga nagnanais po at may interest dito sa ating mga alaga, opo, kita nyo yung tinuturo ko na yun na nabutas. Yan po ay dahil sa kanilang kakulitan at curiosity. Yan talaga. At ayan po, kadalasan yan po tinuturo ko na yan. Yan po yung talagang madalas na sumusunod doon. Ito yan, yung pinakamaliit. Opo, tatago ko na yan. Opo, ang ganda yan, di ba? Napaka-cute at napakabait po yan. Tahimik po sila lahat. Hindi sila maingay. At ang totoo po niya kasi ay depende talaga sa pag-train po. At ayan po, yung Pomeranian, available po yan. Mura lang po yan. Ibibigay ko ang price niyan siguro by Friday pagpunta sa Bulacan. Pero promise, very affordable po yan. Yung Shih Tzu po ay very affordable din. Opo. At salamat po pala kay Mr. Aganon and family sa pag-purchase doon sa toy poodle na yung maliit, yung nandun sa kabilang corner. Opo, pinili agad nila yan. Pinakikip muna dito sa akin kasi sila po yata ay nasa ibang bansa. Bali, first or second week yata ng July sila darating. At magkikita kami. Maraming po salamat sa inyo at muli po ay nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta sa Skipper TV. Shoutout po kay Sir Nash ng Cebu City. Shoutout po kay Sir Rene ng Bantayan, Cebu. Shoutout po sa lahat po ng mga tumatangkilik sa Skipper TV, mga naging customers ko. Nawa po ay mahalin ninyo at talagaan ang inyong mga puppies. Yan po ay talagang malaking bagay, malaking joy ang binibigyan nila sa atin. Ano po? Katulad nga sabi ko sa inyo, own a pet, and win a friend. Opo. So, meron po kami pasabog this coming Saturday. Abangan nyo po.
Bibigyan ko po kayo ng update more or less Friday po. Pagpunta namin sa Bukawi. Every Friday po nandun kami. Ini-invite ko po lahat ng mga customers sa Bukawi Pet Market. Dun po sa Binyang 2, Bukawi, Bulacan. Start po ng market ay from 6 a.m. to 12 noon. Opo, nandun po kami. Hanap nyo kami doon. At marami pong mga klaseng pets po ang nandun, iba-iba. May mga puppies, may mga cats, may mga manok, may mga panabong, may mga pangkatay, may mga pigeons, pangkarera, yung mga pambahay lang, may mga lovebirds, parakeets, mayroong African lovebirds, mayroong cockatiels, ano pa meron? Meron po doon mga livestock katulad ng goats, ng bibe, itik, meron din doon mga native na manok, meron din po doon mga gansa. So yun po. So please like and subscribe po sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan. At lagi ko po kayong inaanyayahan na sumubaybay sa aking channel dito sa Skipper TV. At nawa po kung kayo ay may comment ay please comment down below. At shoutout po sa lahat po ng aking mga kaibigan, sa lahat ng aking mga friends, sa lahat po ng vloggers ng pet market sa Bukawi, sa Pasig. Ayan po, salamat po sa inyo. At nawa po ay magkasama-sama ulit tayo this coming Friday. At sa lahat po ng mga kabrads ko sa Dangal Lodge 62, more power po. At sa akin po mga kabrads na nasa La Madre, sa Balagtas Lodge, at yung po mga nasa Bukidnon, sa Cagayan de Oro, sa buong Mindanao, kasama po kayo nandun. Pinabati ko po kayo lahat. Nawa po ay magkita-kita tayo this coming June 9 po, June 9 and 10 dito po sa Calamba, Laguna. Opo. Pala po, kung kayo po ay may mga question tungkol sa inyong pag-aalaga sa inyong mga mahal na fur babies, wag po kayo mag-atubiling magtanong sa akin o kahit sino man po mga sellers. Kayo po ay welcome anytime po. Mag-message lang po kayo. At nawa po ay lagi ninyong ma-enjoy ang inyong mga fur babies. Sila po ay mga best friends natin. Opo. Anytime po tayo dumating, sumasalubong po yan. Kahit po yan ay napagalitan natin, siguradong lalapit pa rin sa atin, kakawag ang buntot at maglalambing. Yan po ang kanilang karakteristik. Opo, napaka-sweet po ng mga yan. Hindi po natin pinag-uusapan kung maliit sila, malaki, small, medium, large, ganon. Lahat po yan isa. Ang characteristics nila, they're all the same. They treat us special kasi tayo ang kanilang master and best friend. At the same time po, sila po ay iba-iba nga lang ang itsura. Siyempre, iba-ibang behavior suited sa ating mga needs, sa ating lifestyles. Yan po, itong mga ganitong breeds, ito po ay totoong bagay na bagay sa mga condo, mga apartment type na setup ng bahay. At yung mga medyo may malaki-laki pong lugar, pwede kayong mag-alaga ng mga large breed. At kung meron kayong farm, pwede po kayong mag-alaga ng mga guard dogs katulad ng German Shepherds, Dobermans, Rottweilers, Belgian Malinois, ano pa. Iba-iba po, no? Kung mahilig naman po kayo doon sa mga medyo lukot-lukot ang muka, stocky, American Bully. So marami po salamat. Yan po ang ating kabanata ngayon. Marami po salamat.